Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ayun na nga, na-announce na nga ni Councilor Aiko Melendez, Quezon City Councilor Aiko Melendez, ang breakup or hiwalayan nila ni Congressman Jay Conghun. So, basahin ko na muna dahil nakikita nyo na rin naman. So, ayan, sabi niya official statement. Makikita ito sa kanyang Facebook. After 4 months of reflection and careful consideration, Congressman Jay Conghun and I, Councilor Aiko Melendez, have mutually decided to part ways and go our separate directions. This decision was not made lightly but comes from a place of respect and understanding of what is best for both of us at this time. We want to make it clear that no third party was involved in this decision. We remain grateful for the memories we shared and for the support many of you have shown throughout our journey together. Our focus now is to move forward with grace, he in his continued public service and I in mine, always guided by the values of respect, kindness, and dedication to the people we serve. We ask for your understanding and privacy as we go through this transition. Thank you for your support and prayers. Aiko Melendez. So, ayan yung statement. Ako na, personally, syempre, nakakaramdam ako ng lungkot because Aiko is a friend and parang consider ko na parang part ako ng relationship ng dalawa because nakita ko sila together di ba? Remember, nung nagsisimula pa lang yung relationship nila, nag-guest si Aiko at si Congressman Jay Congun sa Abante Liling noon namin ni Ray Pumaloy sa Abante News Online. So, yun kauna-unahang talk show sa showbiz, of course. Sa online yung mga newspaper, yung mga dyaryo, so yung Abante. And then, so doon nakita na namin yung pag-blossom ng kanilang relationship. Kasi parang masaya naman sila dahil kinikwento nga kung paano talaga tinarget ni Congressman si Aiko noon, na crush niya na nakikita niya yun, nung nakikita niya pa lang. So, and finally nga, naging sila. And then, of course, maraming beses, like for example, may mga party si Aiko na na-invite kami. At of course, very supportive si congressman na lagi niyang nandun lang nakasama. Nakailang beses ba akong naka-attend ng party. Of course, isa yung dyan sa may Super Sam. Meron din sa bandang Makati. Tas yun. So, and then of course, there was a time na nagpunta rin kami sa teritoryo ni congressman. Sinama kami ni Aiko doon. So, sa may bandang Clark, saan ba ito? Nakalimutan ko ba sa Subic noon. Medyo matagal na rin kasi nakita nga natin parang pa 8 years na yung relationship nila ngayong October, di ba? Parang, di ba, 7 years each ang tinasabi nila. Pag nag 7 years, talaga yun ang nagkakaroon ng problema. Akala ko nga malalampasan nila yun, pero hindi nga kasi bago mag-anniversary sila, 8 years anniversary, yun na, tinapos na nila yung relationship. So, talagang nandun pa rin sa 7 years. But anyways, ayun, nakita naman namin kung paano sila magmahalan, kung paano asikasuhin ni Aiko, si Congressman noon, si Jay, and of course, si Jay din ganon. Para siyang maamong tupa whenever kasama niya si Aiko. Yung talagang very gentleman, ganun yung dating. Si Aiko kasi kilala na namin ever since bata pa lang, parang mga 13, 14, or 15 years old siya. So, ayun, but with si Jay naman, no, nakikilala pa lang namin noon. Parang yun nga, malumanay siya every time kausap. So, pero laging may kasamang kilig every time we talk about Aiko. Yun nga, again, yung parang sabi ko nga maamong tupa. Yung parang pagdating sa politics noon, pag pinag-uusapan, firm ang kanyang pag nagsasalita siya, ganon. May bigat, may tapang. Pero when it comes to Aiko, pag si Aiko na yung topic, medyo malumanay na, may kasamang ngiti. Yun, yung kita mo yung soft spot niya. So, ganun din naman si Aiko. Ako very happy ako for Aiko noon. Kasi nga, syempre, matagal na rin yung mga relationship niya. And finally, feeling ko parang bagay na bagay sila because very mature na yung relationship. So, kaya lang, ayun, nauwi din sa wala. So, natapos din ang relationship. But at least, malinaw naman ang sinabi ni Aiko na walang third party, na parang out of respect. At saka nakita ko rin kasi si congressman kung paano niya tratuhin yung mga anak ni Aiko, yung mga ganon. Kaya nga, ideal sila pag naman pag nagpapapicture, pag magkakasama sila. Pero ganun talaga ang buhay, walang kasiguraduhan. So, life goes on. Of course, with si Aiko, ang concern ko talaga ay ayun. I always wish
for Aiko na maging masaya siya pagdating sa love life. Kasi nga si Aiko parang kasabayan na sa showbiz na bata pa lang nakikita mo na. So nakita mo siya nag-grow, nakita mo yung mga relationships niya, nakita mo siyang lumaban, nakita mo siyang umiyak. Maraming moments sa buhay niya talaga na makikita mong ganon. But anyways, ayan na. So, natapos ang isang relasyon at sana manatili silang magkaibigan. At sana talaga ay sabi ko nga may mga tao talaga siguro na happy naman sila kahit wala silang karelasyon. And sa case na ito ni Aiko, siguro dahil may bago siyang, marami siyang ginagawa. Kaya so, hayaan na lang muna natin siya mag-work yan sa bilang konsehal ng Quezon City. And of course, bilang actress. Dahil talaga namang walang katumbas ang husay ni Aiko sa pag-arte. So, yun na muna for now. Maraming salamat.